Bago ang lahat, luma muna. Ito yung mga players na nasayang yung kanilang pagkakataon in terms ng championship opportunity, potential na maging star, or yung kahit tumagal sa NBA. Una dyan si Lonzo, ang number 2 overall noong 2017 NBA draft, ang isa sa pinaka most hype player nung time na yon. Maraming mga players na nilagpasan ng LA para sa kanya. Ang pinaka best player sa class ng 2017 si Jason Tatum. 2.5 season ding nawala si Lonzo dahil sa injury. Nung rookie season pa lang ni Lonzo, promising talaga siya nun. Meron siyang nasa 10.7 rebounds at 7 assists per game. Base kay Labar, triple-double kung ira-round up. After ng 31 games ni Lonzo, dun siya nayari ng injury dahil sa brand ng sapatos na ginagamit niya. Ito yung big baller sa kanyang ama. Kaya nagpalit agad siya ng sapatos nun at gumamit ng Nike. Simula nun, dire-diretso nang nai-injured si Lonzo. Sa ikalawang season niya, mula 52 games, naging 47 games na lang. Bumaba pa ang average sa 9.5 rebounds at 5 assists. Bukod sa nagkakaroon na ng injury si Lonzo sa tuhod, yung isa pang pinapansin doon ay yung shooting form niya. Nung na-trade siya sa Pelicans, dun talaga naka-recover ang karir ni Lonzo. Binago niya yung shooting form na mula 31% sa Lakers, naging 37% sa Pelicans. Nagkaroon ng average si Lonzo sa Pelicans ng 13 points, 5 rebounds at 6 assists per game. Naayos pa ni Lonzo ang kanyang shooting form, pero yung isang problema doon, yung tuhod niya. Hindi niya maayos. Dala-dala ni Lonzo yung nagkakaroon siya ng injury papunta sa Bulls na nakakuha siya ng malaking kontrata din. Sa first 35 games ni Lonzo dito sa Bulls, 4 lang ang lamang mula sa rookie season niya. Dito siya tuluyang bumigay ang tuhod at nawala siya sa Bulls ng 2.5 season. Bago ang injury ni Lonzo nung time na yon, isa siya sa best 3&D player. Nag-a-average pa siya ng 13 points, 5 rebounds, 5 assists, 42% sa field at 42% sa 3-point area na halos 3 out of 7 pa. Silang dalawa pa ni Caruso ang dynamic duo nun pagdating sa backcourt lalo na sa defense. Nakabalik si Lonzo after ng ilang operasyon sa tuhod niya. Yun nga lang, hindi na siya katulad ng dati. Meron pa siyang kontrata ngayon sa Bulls na possible ma-trade din after ng deadline. Pero hindi alam after ng kontrata na to kung meron team pa ang magkaka-interest sa kanya. So far, bata pa naman si Lonzo at pwede pang makarecover. Si Damian Lillard naman naghahabol pa rin ng championship. Nag-failed si Lillard sa Portland dahil di umano sa reason na hindi siya nabigyan ng mga teammates na pang-contender talaga. Meron namang kasama dati si Lillard, si LaMarcus Aldridge. Kaso umalis din at lumipat ng San Antonio. May 3 chance si Lillard sana na umabot kahit finals lang. 2014, 2016 at 2019. Meron ding isang player noon na sagabal talaga kay Damian Lillard. Kumbaga hindi siya tinik sa lalamunan ni Lillard kundi bara na talaga. Si Lillard yung isang sinasabing pinaka-loyal na player kaya nasayang yung kanyang championship window na pwede kasi siyang lumipat ng ibang team noon. Nung time na si DeMar DeRozan na trade mula Raptors papuntang San Antonio, dito na rin kasi hinahabol si Lillard ng ibang mga teams para makapaglaro sa kanila at makapaghabol ng championship. Kaso ayaw ni Lillard. Nung 2020 season ang simula ng window ni Lillard na sana mananalo siya ng championship kung lumipat siya ng ibang team at hindi niya tinuloy yung pagiging loyal niya. Nasa 29 years old pa lang si Lillard na ang pinaka best player na kasama niya noon si CJ McCollum. Noong 2014 yung unang chance ni Lillard na umabot sana ng conference finals or kaya NBA finals. Kaso nakatapat nila yung San Antonio. Pinorwan ng Spurs yung Blazers. San Antonio pa nag-champion ng taon na yon. 2016, nakatapat naman ng Blazers yung Golden State. Na 4-1 sila ng Golden State noon pero nakapag-finals ang Warriors. Ng 2019 naman, umabot na ng conference finals yung Portland. Kaso ang katapat nga lang niya, Golden State. Na-sweep pa noon ang Portland. Nakapag-finals ulit ang Warriors kaso hindi nga lang nag-champion. Kung si LeBron binabata niya si DeMar DeRozan sa tuwing magtatapat silang dalawa na malaki ang agwat ng win-loss record, si Damian Lillard naman ang bumabata sa kanya, si Steph Curry. Buti pa nga si DeMar DeRozan naka-40 na panalo pa kay LeBron at nanalo pa ng 2 games sa playoffs.
Sa loob ng 35 games na nagtapat si Lillard at itong si Steph, 8 beses pa lang tinatalo ni Dame si Steph. Ang career high pa ni Steph kay Lillard niya nagawa yung 62 points. 10-0 pa ang record ni Steph kontra dito kay Dame pagdating sa playoffs. 3 beses nagkatapat si Lillard at si Steph sa playoffs. Yung isa doon yung 2017. Meron pa mga games doon na hindi talaga naglaro si Steph sa series. At least 2 out of 3 si Damian Lillard kontra kay Steph. Nanalo sa kanya si Steph pero hindi nanalo ng championship. Dahil sa pagiging loyal ni Damian Lillard, naaalis din pala siya. Namintis niya yung window para talunin nun si Steph or yung window na makapunta sa team na pwede siya mag-champion. Prior ng 2019 season, bago pa lang talaga makapasok ng conference finals, itong si Damian Lillard na na-0 naman siya versus Warriors, wala siyang pwedeng puntahan na teams nun na ma-assure niya na mag-champion talaga siya sa Westman or kaya dito sa East. Dahil sa West, merong Rockets at Golden State. Sa East naman, nananalasa si LeBron. Walang pakialam doon kung sino man ang makatapat niya sa conference finals. Ang pinaka-best window talaga ni Dame, yung 2020 until 2023. Walang legit contender ang East at West. Ibig sabihin nun, hindi sigurado kung sino yung papasok sa NBA Finals at magcha-champion. Hindi tulad ng 2014 hanggang 2019 na either Golden State or kaya Cavaliers ang pamimilian. Nang dumating naman si Damian Lillard sa East, dahil nga nagpa-trade din naman pala siya, dito siya sa Bucks napunta na nag-champion ng 2021. Ang problema lang ni Dame doon, tumatanda na yung ibang core players ng Bucks bukod dito kay Giannis. Ang problema nga lang ni Dame, pumunta siya sa conference na meron ng legit contender. Ito yung Boston Celtics. Since 2018 pa na-establish yung core player nila. Nasa mid-20s pa lang yung dalawang main player, si Tatum at si Brown. Ilang beses na rin silang nasubok sa conference finals at kahit sa mismong finals. 16 times nagharap si Tatum at si Lillard sa buong karir. 11-5 ang record ni Tatum kontra kay Dame. Mula nang lumipat naman si Dame sa Bucks, 5-2 record si Tatum kontra sa kanya. Binabata ng bata si Lillard ngayon sa East. So hindi ko naman sinasabing maling team na napuntahan ni Dame, masasabi lang maling conference lang yung napuntahan niya. May pagkakataon pa naman si Lillard na makapag-champion, baka sa episode na to mausog ko na si Dame at makakuha na ng NBA championship, hindi yung in-season tournament championship. Si Chris Paul naman, nalalapit na ang retirement. May isang window sana si Chris Paul na mag-champion sa kanyang karir. Hindi ito yung Lakers na kasama niya si Kobe. Masyado ng tunaw yun. Yung Lakers trade na yun, maiintindihan mo pa dahil sa part owner ng New Orleans yung mismong NBA at binebenta nila yung franchise. Kailangan nila ng star player nun para merong maenganyong bumili. Ito yung isa sa hindi malaman kung totoo ba or hindi, pero kinonfirm ni D-Wade sa podcast nila. Nung Big 3 ng Miami, nandun si LeBron, Wade at Chris Bosh. Ang pang-apat na player dapat or member ng Banana Boat team ay si Chris Paul. Mag-best friend kasi si LeBron at si CP3. Ninong pa nga ni Bronny itong si Chris Paul na i-connect pa rin. Papatapos na kasi ang kontrata ni Chris Paul noong 2013 sa Clippers. Nagkaroon ng discussion, in short, nire-recruit ni LeBron si CP3 na pumunta ng Miami. Nagkaroon ng usapan noon kung papaano tatakbo ang opensa ng Miami, sino ang magiging ball handler at playmaker. Nagkasundo naman silang 4 doon kasama si D-Wade at si LeBron. Interesado din nun si Pat Riley na makipag-trade sa Clippers para makuha si Chris Paul dahil nga papatapos na yung kontrata niya. Until sinabi ni CP3 habang nasa usapan sila ni na LeBron sino ang gagamit ng number 3. Natahimik si na LeBron, CP3 at si Wade. Ang sinabi ni Wade, ayaw niyang ibigay yung number 3 kay CP3. Ayaw din namang gamitin ni Chris Paul ang ibang jersey number. Dito pumasok si Pat Riley na hindi niya tinuloy yung trade kay Chris Paul via sign and trade dahil hindi naman gagamit ng ibang jersey number si Chris Paul. Nagkasundo na yung mga player kung paano tatakbo yung opensa nila at team dito sa Miami kung sakaling sumama si Chris Paul. Napag-usapan na kung sino ang magsasacrifice para sa team. 27 pa lang nun si CP3. Pwede pang mag-sacrifice yung iba sa kanilang playing minutes pero walang mag-sacrifice kung sino ang magbibigay para sa number 3 para gamitin naman ni Chris Paul. Nasa brand kasi ni CP3 yung number 3 kaya ayaw niyang bitawan.
Nag-buckles pa ako dun. So wala na yung Lakers trade na napurnada kay CP3. Ito talaga yung mas visible pa sana makuha ng Miami si Chris Paul. Running pa kasi yung kontrata ng Big 3 na nagpababa din yung tatlong player dun. Pero isang reason pa talaga doon, ayaw din magpababa ni Chris Paul ng kontrata. Kaya hindi natuloy yung trade na yun.